Hello mga kagargar, magbabalat tayo ng pinya. Dahil paborito nila ang pinya pero di sila marunong magbalat. 'Di ba? Asa nang istisya, no? Sila marunong magbalat pero matakaw sila ng pinya. Kaya pagbigyan natin sila. Diba? Bago ko tanggalin ng mata itong aking pinya na isa, dahil aalis na yung magbabasura ko ng balat, unahin ko muna yung isa dahil dalawa sila. Ayan, matakaw sila ng pinya, hindi sila marunong magbalat, kaya magbalat tayo. Pero hindi pa hinog yung nabili ko ata. Wala, makapal, sayang. Made in Philippines pinya. Tagpano nata ng pinya ngayon sa Pinas, but pati sa Korea ay marami din pinya. Dahil hindi masyadong nahinog ito, babalik ako doon, bibili ng pag manahinog na, nag-sale. Alam niyo dito sa Korea, pag mabilis nang mabulok, yung malapit nang mabulok pala, Pangasinan tayo, kaya marunong magtagalog. Pag madali na, pag malapit ng mabulok, isisil nila. Kaya hintayin ko pag malapit ng mabulok. Para bibili ako ng marami. Bibili ako ng marami. Kasi gagawin kong wine. Ma-preserve ba tayo ng gawin natin wine? Kasi nga, alam niyo ba na yung bahay ko, punong-puno yan ng preservative. Mayroon tayong dyan, mayroon tayong blueberry, mayroon tayong blackberry, tapos apricot, tsaka cactus. Ngayon, dahil lumilitaw itong pineapple dito sa Korea, pineapple naman yung gagawin natin. Kaya, pero matagal pa bago lalabas yung pineapple wine natin, kasi hintayin pa natin ng year. Kasi pag ito ang pineapple is lang, isang taon mo lang siya i-preserve. Mababa lang yung niya, yung magpo-content niya ng alcohol. Hindi siya nakakalasing masyado. Pero pag yan, umabot ito ng 6 years or more than, pag nahintay mo pa ng ganong katagal, mataas yung alcohol na ibibigay sa'yo. Pero healthy siya kasi nga nanggaling yung alcohol doon mismo sa prutas na ginawa mo alak. Kaya healthy siya. Yung kasama ko dito at ako, mahilig manginom kaming dalawa. Kaya ang ginagawa ko na lang, gagawa na lang ako ng alak para sa amin. Minsan pag nadadamihan, pupunta ko sa probinsya, marami yung ginawa ng binampo, or nabuksan ko yung isang kwarto doon, diba, magsasalop ako. Pag marami, sabi niya, i-packaging ko daw kasi ibinta. Kaya yun, nakakabinta ako ng wine. Doon po nagumpisa yung wine na Jomskim. Gawa po ng biyanan ko yun. Tapos tinuruan ako na kung paano maggawa ng wine. Yung mga ginawa ko is hindi pa napapackaging, nasa pa, wala pa sa kalagitnaang taon. Yung isa is 2 years, yung isa is 3 years, pero hintayin ko pa na mag 6 years kasi masarap, quality siya pag naging 6 years siya. Alam niyo, pag nagawa kayo ng wine at magbibinta kayo ng wine, dapat yung 6 in above na wine. Kasi kung lang, mga 1 taon, 2 taon lang yan, hindi yun original. Yun lang yung, ewan ko, hindi ko ma-explain. Basta, kung gusto nyo nang makatikim ng Jomskim wine, nandoon lang po sa Barangay Bugawan, San Carlos City, Pangasinan. Nandoon po yung Jomskim wine po natin. Ang isang bottle nun, 850 po ang bintahan ko po doon sa Pinas. Pero dito sa Korea, ang bintahan ko is mahal. Umaabot ng
1K pag kukumpute mo sa pera sa Pinas. Gawa ng mahal na pag ibebenta mo ng 1K dun sa Pinas kasi nga alam mo na mali naman ang kita sa Pinas, kaya binintak ko ng 850. Inano ko na doon sa bintahan ng Carlo Rossi kasi ang Carlo Rossi daw is 800 daw ang Carlo Rossi. So ako naman hindi naman ako makikipagpantay sa kanya. Bibenta ko ng 850. 850 po yung Jom Skim Wine. So kunin natin. Ito po. Ito yung, kasi matagal-tagal na at nasa labas. Ito yung blueberry. 2015 siya. Ayan. O, anong years na siya? Ilang years na. Diba? Kaya, yan po yung blueberry wine natin. Blueberry wine, hindi na siya kulay blue. Bakit? Kasi nga, naburo na. Kung hanapin mo pa yung blue na kulay niya, naku, kulay lang yun. Food coloring. So, original po lahat ng paninda natin, guys. Mga kagargar ko dyan sa Pangasinan. Kung gusto nyo nang uminom ng healthy at malalasing ka na, healthy ka pa, Jom Skim Wine ka na lang. Diba? At siguradong healthy ka pa. Kasi yun ay talagang buro talaga yun. Walang halong chemical. Prutas talaga. Kaya sa mga manginginom dyan na mayroon na siyang problema sa atay at hindi niya maiwasan ng ang pag-iinom niya, hindi niya talaga, kasi kung bisyo mo talaga, hindi mo talaga maiwasan. Oo. Ano ko rin yan? Kasi bisyo ko din manginginom. Bilhin nyo na lang yung tatay nyo ng Jom Skim Wine para hindi nyo na siya problemahin uminom ng uminom. O, diba? Kasi ganun yun. Hindi mo talaga mapipigilan ng isang tao kung talagang nandyan na talaga Talagang habit niya na hindi mo na tama kukontrol. At least, panginginom lang yung habit niya, hindi pang babae. Paano kung pang babae na yung habit niya, di wala na, diba? At least, nasa inumin na lang yung inahabit niya. O, diba? Kaya Jom Skim Wine, available po sa ating store dun sa tapat ng Eskwela ng Bugawan, San Carlos. Hanapin nyo lang si Inangkong Shuning na pag tanungin nyo, saan po ba mabibili ang Jom Skim Wine? Nandito daw sa tapat ng eskwelahan. Ganyan. Alam na nila yun. Kasi ako lang po yung nagbibinta ng Korean wine. At sa mga dyan din, ginseng wine din po nagbibinta po ako. Kaso nga lang, yun ay kamahalan. At hindi yun pang shot sa kanto. Yung Jom Skim Wine na ginseng, yun yung parang vitamins yun tuwing hindi ka inaantok, hindi ka dalawin ng antok, inumin mo lang yun. Dalawang shot or isa, ganyan. Antokin ka na. Hindi yung pang shot sa kanto-kanto lang yun. Yung ginseng. Yun yung vitamins yun. Para sa mga hindi dinadalaw ng antok, ganyan. Kaya, kung gusto nyo nang maka-try na yun, andun po, available po sa bahay namin. Magtanong-tanong lang po kayo pag nasa Barangay Bugawan kayo. Meron po din tayo sa, sa Barangay Bukbuk, yung AAA na grocery store doon. Meron din silang tinda doon, Jom Skim Wine at ginseng. Kaya sa mga gusto lang mamili o matikman, hindi po yung libre ha. Binibinta ko po yung mga nagtatanong na gustong-gusto daw nilang matikman, tapos gusto nilang humingi, kapal naman ang mukha. Joke lang. Hindi. Kasi naman, shipping fee pa, diba? Pinadala ko pa yung galing dito sa Korea, pinamasahean ko pa, tapos hihingi nyo lang, diba? Luging-lugi na rin ako noon. Tsaka yung yung kapital noon, diba? Hindi naman porket nasa Korea tayo, namumulot tayo ng pera. Pwede. Kaya pag gusto nyo ng healthy na nakakalasing, Jom Skim Wine lang ang katapat niyan. O, diba? Sa mga dyan,
kung mahintay nyo itong product ko na isa na pineapple wine, mayroon naman tayong nababad na dyan ng 1 taon na. Kaso nga lang, sabi ni Kapitan na gusto na daw niyang matikman. Sabi ko naman, hintay mo na lang ng 3 years. Kasi 2 years naman na ang diba? 2 years naman na hintay niya eh. Kasi 1 taon na. Tignan mo naman, 24 months na lang. Pwede niya nang inumin, diba? So, bago namin ibibinta yung wine, kami muna yung nauunang uminom bago namin yung produkto namin. Kaya safe po kayo. Kami yung nakakaubos minsan eh, yung mga paninda namin. Minsan sabi ko, wala na yung puhunan, inubos nyo na, lalo na yung mga pamilya ko dyan sa Pinas na willing din, na gusto din, magustuhan. Ang gusto lang, iinom lang, hindi nagbabayad, puro na lang utang. Siyempre ako din naman, mamumulubi din doon. At sana naman, bayaran naman nila ako, yung mga nangutang ng wine ko ay. Diba? Kaya, by 2000, at ilang years na, ilalabas din na namin yung pineapple wine po natin. At hindi lang blueberry wine, ginseng wine, may pineapple wine na rin po tayo. Diba? Kasi, alam nyo, ang pineapple wine kasi, unang-una ko yan, unang-una kong ginawa yan doon sa investigatory project namin nung high school ako. Kasi yung teacher namin, si Sir Garcia, diba? Take note kay Sir Garcia po. Siya po yung parang nakumbinsi ako na maggawa ng ganitong wine. Nawili ako. Yung investigatory project namin is ang paggagawa ng kung ano yung maganda na mailalabas mo or investigatory mo kung nasa sayo yun, diba? Then, ang naisip ko, itong pineapple. Ayun, nakapasa ako. Pero ewan ko lang kung yung alak na yun is buhay pa or naubos na. Kasi sinadmit ko doon sa opisina ng Kuliling National High School. Yun po yun. Ang lasa po nito is parang kali. Yung nasa England. Ewan ko lang kung maalala lang ako ni Sir Garcia doon sa Kuliling National High School. Yun po yung investigatory project ko na pineapple wine. Kaya nandoon yung mga explanation niya kung paano gawin ang pineapple wine. Sinadmit ko po sa kanila. Pero nasa, ngayon, ilang years na, ginagawa ko pa rin. Ngayon, matanda na ako, ginagawa ko pa rin. Diba? Pero talagang hili ko na talagang gumawa ng alak. Hili ko na talagang maggawa ng investigatory project. Kaya nung nagpagawa si Sir Garcia ng ganong investigatory project, parang easy lang sa akin yun kasi talagang gustong-gusto ko yun. Yung gumagawa ng gano'n. Kaya, hanggang gano'n na lang ang ating explanation sa paggawa ng wine. Kaya sa mga mahilig mag-wine dyan, nasa Barangay Bugawan, San Carlos City, Pangasinan, ang ating blueberry wine, and mayroon pa tayong blackberry wine and apricot wine and cactus wine. Nandun po lahat. Kaya sa mga gustong bumili, nandun po, hanapin nyo si Shuning Mangandi sa Barangay Bugawan. Bili na po kayo. 850 lang po ang wine ko. Ang wine ko po ay 750 ml lang po siya. Kalaki. Ganyan siya kalaki. Ayan. 2015 po ang ng blueberry wine. 2016-17 naman ang blackberry. And the rest, 2020 yung iba. Kaya, sa mga naghahanap dyan ng healthy na nakakalasing, Jump Skim wine lang po ang katap. Kaya, yun lang. Bye-bye. Salamat. See you. Ciao! Next time, pineapple wine. Thank you.